Marunong ka bang lumangoy? Tag-araw na naman po kaya masarap na namang pumunta sa mga dagat, swimming pool o ilog o kaya naman sa mga lugar na pwede tayong magtampisaw. Bagamat masarap kung lumabas kasama ang ating pamilya o kaya naman ay barkada. Pero may mga panganib na maaari tayong kaharapin kung hindi po tayo mag-iingat. Sinisikap ng tauhan ng Philippine Marine Corps na maisalba ang buhay ng 10 taong gulang na batang ito. Nangyari ang insidente ng pagkalunod nito lamang March 2 sa Madlum River, San Miguel sa Bulacan. Kwento ng ina ng biktima, isang okasyon sana ang kanilang ipinagdiriwang. Birthday po nung hipag nung pinsan ko. Kayaan po din. Yun, tapos nung nandun na kami, nasa mababaw lang yung 2 bata. Ayun, tapos nakita nung pinsan ko, nakalubog na siya sa tubig. Nasa tubig na siya, sa ilalim. Tapos hinango siya pero may pulso pa siya. Kaso ala na siyang buhay. Sumigaw po yung pinsan ko, nasa ilalim ng araw ng tubig. Ayun, tapos nag-iyak na nga ako. Nakita nila nasa ilalim na. Tapos hinango nila, inaano ng mga sundalo. 5 minutes daw po na pinsan ko po ang umahon lang kami nung humiyaw na yung pinsan ko. Isang okasyon sana ang kanilang ipagdiriwang kaya sila pumunta sa lugar. Buti na lamang at may napadaang mga sundalo. Ayon kay Private First Class JP Navales, hindi na siya nagdalawang isip na agad na magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR para maisalba ang buhay ng bata. Paglanguyan ng tropa namin, nag-conduct kami ng survey doon. Then, nung sa time na yun na nakarating po doon kami is, kumbaga at tama talaga yung oras na nagulat kami na may mga crowd, may mga tao po ba na po sila, nagtipon-tipon. Ngayon, nilapitan namin 2 ng kasama ko. Then, nakita ko po yung bata na nakahiga sa mesa na ganun, na na po siya, unconscious po. Bali, unang kita ko sa kanya is grabing itim niya, malaki na yung tiyan, then puti na po yung mga mata niya. Then yung nakita ko po na gano'n na yung sitwasyon ng bata, di na po ako nagdalawang isip na mag-conduct po ng CPR para po ma-revive lang po yung bata. Nung CPR ko na po siya is almost 15 to 20 minutes, sobra pa po yung CPR ko, tuloy-tuloy lang po hanggang magkaroon po siya ng malay. Hindi pa rin po ako nawala ng chance po na tuloy-tuloy lang po yung CPR hanggang nakita ko po na nakaluwa po siya ng maraming tubig, yung mga barado po sa sa mga lungs po, na silabas po yung mga kinain niya, ganun, tubig po marami. Then nung nakita ko na po na huminga na po siya, sabi ko may chance pa ito. Pero after nun is, bago ko po nilapitan yung bata, nagsabi na ako sa pamilya yung katabi niya, sir. Sabi ko is maghingi na ng tulong, sa ambulance, kung anong malapit na ambulance. Habang sinisi-CPR ko po, syempre na nakatawag na ako ng tulong dun sa ambulance po. Nung nakita ko na po na humihinga na siya, then mga 20 minutes siguro na panay CPR ko pa rin sa kanya, dumating na po yung ambulance. Bali, ambulance po yun ng Sibol. Nung dumating na po yung ambulance, sinakay po siya namin kaagad dun sa ambulance. Then, ang unang sumagit talaga sa isip ko is yung kung saan yung mas malapit na ospital po na makakatreat po sa kanya na mabilisan. Ngayon, yung malapit na ospital dito is yung 1st Scout Ranger Regiment po, yung dispensary nila. Kaya dito po muna namin nilapit sa 1st Scout Ranger Regiment. At yun nga po, sa mabilis na response yun po ng medical dispensary team nila, tinulungan din po nila kami doon sa bata. Agad-agad namin nilabas, then nilagyan po ng mga oxygen. Nung nakita namin na may pulso na po siya at na humihinga na po siya, doon na nila naplanuhan na ilipat na po sa district hospital po ng San Miguel po. Tumagal ng 1 linggo sa ospital ang bata bago ito naiuwi sa bahay. Tinubuhan po siya, nilagyan po siya ng tubo. Tapos may dextrose. Ayon sa World Health Organization, malaki ang panganib ng pagkalunod sa mga bata
dahil sa kawalan ng kaalaman at kakayahan sa swimming at water safety. Lalo na kung walang matanda na nagbabantay sa mga ito. 2 beses naman na mas marami ang bilang ng namamatay sa mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan. Pangunahing dahilan ay ang paliligo ng nag-iisa at pag-inom ng alak bago lumusong sa tubig. Natutunan ni Navales ang pagsasagawa ng CPR sa isang training. Natuto ako ng CPR nung pumasok po ako sa Force Reconnaissance Group po. Nung nag-training po ako bilang isang Force Recon. Kasi sa phase ng training namin is ganun nga, more in combat. Then may training rin po kami sa tubig. Then doon rin po natituruan kami ng BLS po, Basic Life Support po. Then doon na po yung mga CPR tituro po sa amin. Naramdaman ko po nung na-survive po yung bata is na-bless po ako na nakasagip po ako ng isang buhay. Nagpapasalamat po ako dun sa sundalong nagligtas sa anak ko. Maraming salamat po. Ang drowning incident ay preventable. Ang ibig sabihin po nito, ito ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan. Sa mga excited po na mag-swimming dyan, teka lang muna po ha, panoorin nyo muna po ito, yung mga bagay na pwede nating magawa upang wag naman mauwi sa dalamhati ang ating masayang outing. Ngayong panahon ng tag-init, ang isa sa mga hindi mawawalang activities ay ang paglangoy or swimming. So according to WHO or World Health Organization, merong higit kumulang na 300,000 kada taon ang namamatay ng dahil sa pagkalunod sa buong mundo. At ang pagkalunod ay pang-apat na pangunahing sanhi ng kamatayan para sa mga bata na may edad na 1 hanggang 4. At pangatlong pangunahing dahilan ng pagkamatay para naman sa mga batang ang edad ay 5 hanggang 14 na taon. Ang drowning incident ay preventable. Ang ibig sabihin po nito, ito ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan. Unang-una, number 1, supervise closely. Magtalaga ng isang adult na magbabantay sa mga bata kapag sila ay nasa pool or malapit sa tubig. Kasama na dito ang bathtub at mga timba. Atin pong tatandaan na hindi lang sa mga swimming pool nangyayari o maaaring mangyari ang mga drowning incidents. Ito ay maaari ding mangyari kahit sa ang bodies of water. Kaya para sa mga magbabantay ay siguraduhin nating nakafocus tayo or yung ating atensyon doon sa atin pong mga binabantayan. Huwag na huwag po tayong gagamit ng cellphone, magbasa ng mga libro, magluto at marami pang ibang mga bagay na kung saan ay mababaling ang ating pong atensyon doon sa atin pong binabantayan. Dahil malingat lang po tayo ng saglit ay maaaring marami pong mangyari doon sa ating pong binabantayan. Bagamat mas prone ang mga bata sa pagkalunod, ay maaari din po itong mangyari sa isang adult. Kaya huwag din po nating kalilimutan na bantayan din po natin ng maigi yung mga merong pre-existing medical conditions, katulad po ng epilepsy, or yung mga may sakit na ang epekto po ay seizure dahil magkaibang bagay po iyon. Pangalawa, wear a life jacket. Malaking tulong ang pagsusuot ng mga life jacket upang maiwasan ang mga drowning incident. Sa panong pamamaraan? So, ang mga life jacket ay design upang mapanatili tayong nakalutang sa tubig. Lalo na partikular yung ating pong mga mukha upang hindi tayo maka-inhale or makahigop or makalunok ng tubig. Pangatlo, know the risk of natural waters. Lalo na kung tayo ay maliligo sa mga natural na tubig, gaya ng lawa, ilog, sapa, at mga dagat. Palagi po nating ipagpapalagay na ito ay merong mga nakatagong panganib or danger, katulad ng malakas na agos, alon,
or maaari yung mga bato or yung mga halaman na maaari pong pumulupot sa ating pong mga braso at sa ating pong mga binti na hindi po tayo makakalangoy ng maayos. Pang-apat, know the orientation. Kung tayo naman po ay maglalangoy sa mga swimming pool, malaking tulong rin ang pag-alam kung nasaan yung mga malalalim na bahagi nito. Dahil ang kadalasan na nangyayari ay basta na lang lulusong or basta na lang tatalon doon sa swimming pool na hindi natin alam kung ito ba ay malalim or mababaw. Kaya tumataas yung chances natin ng drowning at yung mga pool-related incidents natin katulad ng mga injuries. Panglima, avoid alcohol. Huwag na huwag tayong iinom ng alak bago ang anumang mga water activities gaya ng paglangoy. Ano ba ang epekto ng alcohol sa ating pong katawan? So, it impairs our judgment process. Ibig sabihin po nito, yung abilidad natin para makapagdesisyon ng tama ay nawawala. At ang alcohol po, ang isang epekto nito ay nakakabawas or nakakawala ng ating pong balanse at koordinasyon na atin pong kinakailangan para tayo ay makalangoy ng maayos. Pang-anim, use a buddy system. Huwag na huwag po tayong maglalangoy na mag-isa. Parating magsama ng kaibigan or ng kamag-anak. If in case na nagkaroon tayo ng emergency, ay merong agad po na makakakita sa atin at merong pong makakatawag kaagad or makakapagbigay alam doon sa mga lifeguard on duty. Ang buddy system ay malaking tulong din po para naman din sa mga taong merong pre-existing medical condition kapag sila ay lalangoy. Pang-pito, consider the effects of medication. Huwag na huwag po tayong lalangoy kung tayo po ay nakainom ng mga gamot na nakaka-impair po sa ating pong mga balanse, sa ating pong coordination, sa ating pong judgment, or yung mga may gamot na may kasama pong pampatulog. Dahil ang side effect po ng mga gamot na ito ay nakakapagpataas ng chances na tayo po ay malunod dahil hindi po tayo makakalangoy ng maayos. Pangwalo, build fences around pools. Kung tayo po ay meron pong built-in swimming pool sa ating pong mga bakuran ng ating tahanan, makakabuti po na ito ay lagyan po natin ng bakod at all sides. Na ang taas po nito ay at least 4 feet. Ang purpose naman po nito ay para po maiwasan na ma-access ng mga bata yung ating pong pula na pagka sila ay walang bantay. Or maiwasan din natin yung chances na sila ay mahulog dito. At ganun din naman po, nauuso ngayon at mauuso din yung mga inflatable pools. So, makakabuti po na after natin gamitin ay tanggalan po natin ito ng tubig. Number 9, overconfidence. Ang labis na pagtitiwala sa ating sarili ay maaaring makapagpahamak sa atin. Kahit na sabihin natin na tayo ay marunong lumangoy or bihasa na tayo sa paglangoy, ay let us practice safe swim. Number 10, rough horse playing or yung malabis or excessive o hindi na marapat na mga physical activities na maaari na pong umabot sa punto na tayo po ay nagkakasakita na. Ito po ay ating iwasan dahil ito po ay maaaring mauwi sa pagkawala ng malay na maaari pong humantong sa insidente po ng pagkalunod. Number 11, learn hands-only CPR. Ang kasanayan sa pagsasagawa at pagpaperform ng hands-only CPR ay maaaring makapagligtas ng buhay ng isang taong naging biktima ng pagkalunod. It can double or even triple the survival rate ng ating pong pasyente. Kaya huwag po tayong maging hesitant na mag-apply or magsagawa ng hands-only CPR sa mga taong
nalunod. Kung gusto niyo pa pong matuto ng iba't ibang first aid o kaya naman disaster preparedness, maaari po kayong mag-follow, mag-subscribe at huwag niyo na rin kalimutang i-like ang aming official Facebook page at YouTube channel. Kung gusto niyo naman pong magpaturo ng personal ng first aid at disaster preparedness, maaari po kayong mag-send ng message sa amin sa Lifesaver, sa Tulong Muna Bago Balita page o kaya naman ay sa UNTV News and Rescue. Alas 8 ng gabi nitong Marso 28, tahimik na naglalaro ang 4 na taong gulang na bunsong anak ni Aling Hazel Manzano sa kanilang bahay sa Queen of Peace, Baguio City. Pero ang simpleng paglalaro ng anak ni Aling Hazel, muntik mauwi sa peligro. Sabi po nung anak ko, "Juan, Mami, may singsing na ako." Sabi niyang ganon. Tapos sabi ko po, "Patingin nga," sabi kong ganon. Tapos nung pinakita niya, ganito po kalaki. Pero ano po, Juan, hindi po kasya sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, "Juan, patingin nga." Nung pilit ko pong tinatanggal, ayaw matanggal. Ang daliri ng anak ni Aling Hazel namaga dahil ipinasok sa kanister ng nilalarong bote ng pabango. Sabi ko, gupitin na lang natin ng gunting, sabi ko ganun. Trinay ko po siyang ikat ng gunting, kaso po pagka pagkagupit ko po, bigla na lang pong may parang yung pagkagupit ko po, merong pumasok po doon na bakal sa may ikwan niya, sa may daliri niya po, kaya mas lalong dumugo. Sa paglipas ng oras, lalong humihigpit ang kanister sa daliri ng kanyang anak, kaya si Aling Hazel tumawag na ng sasaklolo para sa kanyang bunso. Kaya ang ginawa ko po, nagtawag po ako ng rescue. Pagka ano po ng rescue, sabi po nila, wait lang po ng tawag. Then nung mga wala pa pong 5 minutes, may tumawag po sa akin na rescue. Ang sabi po is on the way na po sila para sa pag-rescue sa anak ko. Agad naman tinugunan ng UNTV News and Rescue Team ang tawag ni Aling Hazel na inendorso ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Paano niyo napansin na may ganito po pala sa Sabi nangyari niya sa may kanya? sing-sing daw siya. Tapos Oo. nung sabi ko, at natatanggalin natin baka mag-ano sa kamay mo. Kaso nung inaano ko ayaw. Tapos nilagyan ko po ng sabon Kulang. Tol, kulang. ng baby oil. Ayaw na po talaga matanggal. Naglalak siya lalo. Para maibsan ang pamamaga ng daliri ng bata, nagsagawa ng cold compress ang responder ng UNTV News and Rescue. Okay lang? Hindi na siya masakit? Sige. Matapos na ma-assess ng rescue team ang pasyente, ay agad na itong dinala sa Baguio City General Hospital. Ang mga laruan bagamat nilalayon na maging masaya at nakakaaliw, maaari din itong magdulot ng mga panganib. Paano ba natin maiiwasan ang mga panganib na ito? Unang-una, angkop sa mga edad. Parati tayong pumili ng mga laruan na nararapat or nababagay para sa mga edad ng gagamit nito. At sundin natin yung mga rekomendasyon base doon sa edad ng gagamit doon sa pinaka-packaging nito. Kaya napaka-importante po na suriin natin at tignan natin yung mga packaging nito, yung mga label doon sa packaging bago natin bilhin ang mga laruan. Isa ito sa mga common na sakit ng ilan nating mga kababayan na hindi binibigyang pansin yung mga nakasulat doon sa packaging. Ang gagawin na lang nila, dahil mura o kaya maganda yung laruan, basta-basta na lang ito bibilin. Pangalawa, avoid choking hazards. May mga maliliit na bahagi yung mga laruan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga bibili natin or doon sa mga ginagamit na natin. Dahil meron dito yung mga maliliit na bahagi na maaaring lunukin or pwede na malanghap, lalo na para sa mga bata. Ano pa? Yung mga may mahahabang cord or yung mga strings. Itago natin yung mga laruan
na para mga alahas or ganun din yung mga gamit natin sa bahay na may mga mahahabang kordon or mga wire na pwede na maka-choke sa kanila. Sa paanong pamamaraan? Maaari silang masakal sa leeg. Pangatlo, i-check din natin yung mga gilid, yung mga dulo, or yung mga kanto ng mga laruan na atin pong bibilin or na ginagamit na po. Tignan natin kung matalim ba yung gilid nito or yung mga dulo nito na maaari po na magdulot ng pinsala sa atin katulad ng mga pagkahiwa. Pang-apat, tiyakin na ang lahat ng mga bahagi ng mga laruan ay nakakabit ng maayos. At yung mga laruan mismo na ating pong bibilin or ginagamit na ay gawa sa matibay na materyales na hindi siya madaling masira at mapunit. Panglima, read labels and instruction. Palagi nating basahin ang mga instruction, yung mga labels, yung mga babala doon sa kaakibat ng paggamit ng laruan. At bigyan din po natin ng tamang gabay yung mga bata patungkol sa tamang paggamit ng mga laruan. Look for warning signs. Bigyan din po natin ng pansin ang anumang mga babala o mga alerto sa kaligtasan doon sa ating pong laruan na bibilin or ginagamit. Katulad nung na-discuss natin kanina, dahil ito ay risk for choking or pwede siyang risk for any injuries. Kaya po, pansinin po natin at basahin po natin yung mga label na ito. Pang-anim, malaking tulong din para maiwasan ang mga aksidente na bantayan po natin yung mga bata habang sila ay naglalaro. Ano po ang kailangan natin dito? Constant supervision. Ang mga bata sa oras ng paglalaro, lalo na kung bago pa yung kanilang mga laruan, ay tiyakin natin na sila ay atin pong binabantayan. Hindi po naaalis sa paningin po natin sila. Para kung meron pong any emergencies na mag-a-arise doon sa paggamit nila ng laruan, ay atin pong matutugunan po kaagad. Ganun din naman po, after na gamitin yung laruan, suriin po natin kung meron pong mga damage or may mga naging pinsala. Ano po yung mga hahanapin natin? Kung meron po bang mga lumuwag na bahagi, meron po bang mga natanggal na piraso, or kung meron po bang mga naging damage. At kung ito po ay talagang hindi na po kayang i-repair, ito po ay maaari na po nating i-dispose or itapon. Wag na wag po tayong magpapagamit ng anumang laruan na meron na pong sira or damage. Pangpito, avoid toys with loud noises. Iwasan po natin ang mga laruan na gumagawa ng napakalakas na ingay dahil ito po ay maaaring makapinsala sa pandinig ng mga gagamit. Pangwalo, store toys properly. So panatilihin po nating organisado ang mga laruan. So ilagay po natin ito sa mga ligtas na mga lugar or bahagi ng ating pong tahanan na malayo po sa mga daanan or sa mga walkway upang maiwasan po natin na ito ay maapakan. Ilagay natin sa mga lugar na hindi po basta maaabot ng ating pong mga anak or ng mga bata. Nang sa gayon ay hindi natin na nagagawa yung unsupervised na paglalaro. Ano pa po? Alisin din natin yung mga packaging na ginamit doon sa laruan. So itapon po natin kaagad yung mga plastic wrap at yung iba pang mga ginamit dito dahil ito po ay maaaring magdulot ng suffocation. Then, pang-siyam, avoid toys with toxic materials. So, doon po sa mga packaging, meron po doon na nakalagay kung ito po ba ay mga non-toxic. Kaya po pumili tayo ng mga laruan na meron pong ganong label upang maiwasan po natin na malason or potensyal na malason yung mga gagamit. Lalo na po sa mga bata, hindi po natin maiiwasan na meron pong part ng kanilang developmental stage yung pagsubo. Then, pang-sampu, i-check din po natin yung mga nire-recalls na laruan. So, regular natin suriin
or tayo ay makibalita para sa mga laruan po na nire-recalls or yung mga ina-out of the market na dahil merong issue patungkol po sa kaligtasan. Number 11, i-consider din po natin yung paggamit po ng mga protective gears para po sa mga ilang laruan tulad ng mga meron pong projectile o yung may mga tumatalsik po o yung may mga aktibong paglalaro katulad po ng mga bicycle, skateboard at marami pang iba. Isaalang-alang din po natin yung paggamit po ng mga protective gear gaya po ng mga elbow pad, knee pad at helmet. Ang purpose po nito ay para kung sakaling sila ay tumumba or anuman po nangyari is malilesen po yung chances natin na magkaroon sila ng injury. Ang aksidente ay maaaring maiwasan kung susundin ang mga sumusunod na paraan. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver upang maging ligtas ang ating mga outing. At sana po ay sama-sama ulit tayong matuto sa susunod na linggo ng iba't ibang first aid at disaster preparedness. Dito lang sa programang Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po sa inyong lahat.